918 Tatak RMN Radyo mo nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Gaya, kumusta maradyaw na buntag na saba sa Ijotanan? Ako si Radyoman Gaydol, Futsu makig-iba na isaba din sa Thursday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Huwebes na pizza 28 ng Mayo 2026. San Pedro Cancasaya Bridge na dajaw na og maagihan na gadud sa publiko human na taga himuan na pagpasubo o pag-blessing kahapon na adlaw. People's Day 2026 gigatakda ipahigadon sa barangay na bago kuman na adlaw. Samtang happy nan City Enro tagpaningusgan ang segregation ng inin mga basura. Isa na dakpan samtang isa nakasibat sa taglunsad na anti-illegal mining operation ng PNP sa Barangay Mati. Isa ka street-level individual dakpan sa bypass operation sa lungsod ng San Francisco o Anaw-Awon. Samtang wanted sa kasong robbery, dakpan sa pag-serbi ng warrant. Land Transportation Office isa bilunsad na inin caravan registration sa mga kalungsuran. Update isa ba sa inin na padadon na pag-imbestigar akabahin na ini sa namatay na isa ka inahandid on sa may barangay Anumar, Surigao City. Amo dan ato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw. Huwebes na isa bapit sa 28 ng Mayo 2026. Tatak Weather Report. Weather Report. Pagisayran nato kuman ang pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon na pinaagi na ni Jetro Logronio na napag-asa ang Surigao. Maradyo na buntag sa tanan niyang latest update sa kahimtang sa tong panahon karon adlawang Huwebes pitsa 28 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Southwesterly wind flow o hangin gikan sa habagatang kasadpan direksyon ang makaapekto sa western section sa Visayas ug Mindanao og trough sa tropical storm nga naa sa napasagawa sa Philippine area ang makaapekto sa silangang bahin sa Mindanao. Posible nga unyang gabi o ugma sa buntag sulod sa Philippine Area of Responsibility ang atong ginamonitor na bagyo o panganlan kining Domeng. Tungod ani ang panahon sa probinsya sa Surigao del Norte ug Nagat Islands makasinati sa panganuro na kalangitan inubanan sa katagatag na pag-ulan kilat dalugdog tungod kini sa trough sa maong tropical storm. Og hinay ngadto sa kasarang nga hangin ang magikan sa amihan ng kasadpan ngadto sa kasadpan direksyon ug hapsay ngadto sa kasarangan ang balud sa kadagatan. Ang sukod sa tong temperatura sa Dakbayan Surigao mokabat sa 25 degrees Celsius ngadto sa 32 degrees Celsius. Ang unang high tide magsugod karong alas 8:47 sa buntag, ang ikaduhang high tide magsugod unyang alas 10:35 sa gabi ug ang low tide magsugod unyang alas 4:29 sa hapon. Ang adlaw mosubang karong alas 5:16 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:54 sa hapon. Ug mao katong latest updates sa panahon gikan sa Pag-asa Surigao kini si Jetro Logronio. Yan ang gusto ko. Straight to the point. Salamat Jetro Logronio ng Pag-asa Surigao. Alas 6:25 oras sa toda sa ato sa Maradyaw na kabubuton ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Isa ang nadakpan samtang isa-isa ba nakasibata sa taglunsad na anti-illegal mining operation ng PNP dito sa Barangay Mati. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. DXRS Radyoman Report.
Gikumpirmar sa mga kawani ng First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company ang gilunsad nga anti-illegal mining operation sa partikular na sa may sitio Kagpangi sa barangay Mati sa sakop ning syudad pasado alas 9:40 antak na sa gabi. Ang nadakpan nakilayang si Pablo Bawaan Umakna Jr. 35 anyos kinsa usa ka gold miner o sa residente sa sitio Tagbasingan sa barangay Mati ning syudad. Ang nadakpan sa isang puwersa ng PNP sa Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa tabang usab sa Surigao City Police Station. Samtang nakasibat usab ang laing suspect nga si Junail Pragados Bayang 20 anyos nga taga sitio file sa barangay Mati human sa gilunsad nga operasyon sa ato ang mga kapulisan. Nakumpiskar gikan sa posisyon sa mga sa nadakpan ang duha ka bulmilan na kundiin nagkantidad kini sa kinatibukan 120,000 pesos, unom ka buok solid round metal nga nagkantidad sa 15,000 pesos o mga illegal mining paraphernalias o upat usab ka sako nga tagtuhoang mineral ores nga nagkantidad o ano na gibugaton nga 150,000 pesos na kundiin sa malapas atong mga nakit na gihimo nga paoperasyon nga gisaksihan usab kini sa mga barangay officials pinaagi usab ni Honorable Norberto Bruzon sa barangay captain sa barangay Mati o uban pa nga mga barangay officials. Ang nadakpang suspect ang anak ko man gikustudiya sa First Surigao del Norte Provincial Mobile Force Company alang sa pagdusog kaso dito sa korte. Samtang panadyon usab nga gipangita ang isa pa ka mga nakasibat nga sospetsado. Kini So, Radyoman Gerson, diin ini dapita particular sa barangay Mati? sa barangay Mati sitio Tagbasingan. Sa sitio Tagbasingan. Pero ato na sayra na ini sitio Tagbasingan. Diri ini sa may Dito gipahigayon ang area sa sitio Kagpangi sa barangay Mati. Pero ang mga nadakpan taga sitio Tagbasingan. Okay. So di ba amo man inidaan na nila panginamuhi? Yes, radyo mga man, small scale miners. Mga small scale miner pero lagi base sa gipakanaog usab nga mandatos gikan sa Mines and Geosciences Bureau uban usab sa Regional Office number 13 ang pag-implementar ning Deputation Order number IC 25-11-20-11689 nga gipakanaog nini sa kamandoan usab ng Mines and Geosciences Bureau nga ginadili na gyud ang illegal nga mga small scale mining sa maong area diin ang nadakpan Radyo Mangay. Klaro kayo nga mapasakaan kining sumbong dito sa Korte sa Kalapasan sa RA 7942 o mas nakilay ang Philippine Mining Act of 1995. So uman ini siya isa ang ra nadakpan. Ang isa kasamtangang gihanap gumikan kay nakasibat niadtong tungura atol sa gihimong operasyon sa PNP. Okay. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak, RMN. Straight to the point. Alas 6:29 na oras sa toda sa ato sa Marjaw na kabubuton anan smart dishwashing paste. Sa ato pagpadadyo nasa ato ang mga impormasyon nasa na mga balita at taga-himo na gazod ang pasubo o blessing sa bagong gidadyaw na tulay o inin footbridge dito sa barangay Kanjasay asa na barangay San Pedro nagkonektar ini na duha ka mga barangay kuman human madaot an amo na footbridge na zaton na tuig 1921 sa pag-igo na bagyong Odette na diin na bugto na usanan na daot an amo na footbridge og kagahapon taga paygadon and blessing og ribbon cutting iban isa sa mga kadakuang opisyal sa syudad na Surigao sa pagpanguyo anila ni City Mayor Pablo Eva Dumulad II o lakip na ni Vice Mayor Alfonso Casura o mga sakop sa konseho sa syudad. Atol sa amo na inaugurasyon o pagpapalik sa ini paggamit na ini malipayon ang mga lungsuranon isa o barangayanon sa duha ka mga barangay particular na ang barangay Kantiasay o barangay San Pedro na diin tapos nagadud ang paghimo sa amo na footbridge o taga Butchag pa amo na
footbridge na dugay na isab na taga Pangandoy na madadaw o atul ini sa mga pagpaningkamot isab sa kadagkuan sa syudad ana magkagugol anan ini na dugang ana pundo para ini madadaw o mahimong liguna sa umaabot na mga adlaw. Tagabutyag ni Mayor Paul Dumlao na sa pagpaningusog nila na sa blessing sa amuna Kanjasaya San Pedro Footbridge. Tagtudlo ni ini na makasaysayanon ini kahapon na adlaw gumikan kay dugay na ini an taga Pangandoy na madadaw ug matapos ana mo na proyekto sa tulay. Tag-angkon pa na mayor na permiro dako na challenge o hagit sa ila na makagasto na 100,000 pesos o 100 million pesos para lamang matukod pagbalik ang tulay og pero sa paggahin ng lokal na pundo sa kagamhanan sa syudad moabot na sa 36 milyones pesos ra ang naggasto og tagkilaya isab kuman na an amo na wooden footbridge ang natukod sa una sa panahon ni anhing Mayor Salvador Guding Siring og tagpasalig pa ni Mayor Dumlao na dugang mga proyekto pa ang tagtakda isunod ibubo sa barangay San Pedro Kanjasay asa ng silingan pa ng mga barangay. Malipayon kagahapon na naghimo sa paghatag na dugang na mga pagpasalamat isab na mga barangayanon sa amon mga barangay tungod kay sa kadugay isab na panahon na ila taga damgo na mahimong matukod pagdalian na amo na tulay o footbridge o taga butyag pa na gihimo kuman ang tanan ng mga paningkamot para dinhi madalian pagtapos sa amo na tulay. Ini ang dugang na mensahe ni Mayor Paul Dumlao atol sa blessing kagahapon sa Kanjasay San Pedro Footbridge.
Bueno, malipayon pagpadayag ni Mayor Paul Dumlao atol sa pagpahigadon sa inaugurasyon o blessing sa bagong gibalik na natapos sa footbridge. O una ini taga-butyag isab na mayor 36.5 million pesos infrastructure project ubos sa pagpundo pinaagi na sa kagamhanan sa syudad sa 20% development fund ni ini og na-implementar ini in phases. Utod-utod ang gikan nandaton tuig 2023 hangtod na ini akuman na sa natuig sa pagtapos. Sumaya pa na jaoy gitas ono 470 meter bridge tukod kahapon na adlaw. So 470 metros ang gitas on nan inin amo na footbridge o tulay na diin makaserbi na mga makaagi na saban na mga motorista inin maka motorsingle o mga pedestrian sa umaabot na mga adlaw. So pwede na kamo musuroy dito para izo na masuwayan ang amo na tulay o footbridge na nabalik na gajud gikan sa pagkadaot nan ini nanzaton na bagyo nga udet. O ini magkonektar o makapalambo ang dugang sa ato mga barangayanon diha sa ila ekonomiya koneksyon na diin isa na tagapangandoy isab na ato mga barangayanon na matapos ana mo na proyekto nagpakita nan isa simbolo ini sa ini na tagtawag na commitment ng administrasyon ni Mayor Paul Dumlao, Vice Mayor Pons Kasura na makahatod ng inin dekalidad na mga infrastructure projects o maimprobar ang kalidad isab na panginabuhian o kinabuhi ng ato mga Surigao nun labi na sa amo na mga barangay na makapuyos sa inin amo na katukuran pagbalik sa amo na Kanjasay San Pedro footbridge. So congratulations sa tanan nato ang mga barangayanon didon o malipayon isab kami na nakabalik na o matud pa maagihan na ang amo na footbridge. Alas 6:38 na sa ato pagpadadyon sa ato mga impormasyon nasa na mga balita ato na siren isab sa eksklusibo na pakiginabi ng RMN na DXRS sa Surigao ngadto na sa nabiling pamilya labi na ang bana sa namatay na 74 anyos na taga-luba patay sa isa kaugalingon na anak dilon sa may upper sangay sa may barangay Anumar taga-Butyag kagahapon anan nabiling bana na si Mr. Lugsanay na dakuan na ija isab ang kasubo sa ini na amo na pangitabo ang kagahapon. Kay numduman na isa ka biktima na nanay 74 anyos giunay paghatsa pagtigba sa ija kaugalingon na 39 anyos na anak na taga-tuhuan na may diferensya isa pa sa panghuna-una o nahitabo ini na jaton na buntag sa Mayo 26 sa may sitio Upper Sangay barangay Anumar. Ang biktima isa ka Herminia Lugsanay, ang suspitsado na anak tagkilaya isab na isa ka Reggie Lugsanay na taga-tuhuan na may tukar an ija sakit sa panghuna-una o taggamit sa krimen an isa ka hatsa na amoy gigamit sa pag patay sa isa ka ugalingon na anak. Ini ang pamahayag sa bana na si Mr. Antero Lugsanay. Ang pamahayag ng ija bana atol sa pakiginabi eksklusibo na RMN DXRS Surigao kahapon na adlaw sa dilo na ini ang nakabisita. Pero kung daw siya pangayon mo, dili mahatag mo, lasong siya. Dili mo po, ngayon. Tagsara sa level ka tuwing, katulong na ito na. So wala
niyo gusto na yung pagpatambay? Ipatambay na muna kami ba? Bawson. Kasi tambay sa Bilisaya kami ng paglamubag. Ipag-Bilisaya na kayo ba sinabi? Kuhan. Na mga bay. Kuhan sa Lato, ha? akong gambay dito sa Kuhan. Panggang mo ng pagpatuwa na sa tabitas ng Bawson. Miss kayo, uli-uli na. Ayan na. Ang tingnan dito. Pag-abot niyo ang gahapon, ano kayo mong nagdangtag? Ano kayo na? Padugo lang. Yun yung apil pagaling tungo sa tayo ngayon. Patuloy. At sa muli, ipatang akong at sana ang bahay ba? Bumili ng bulitan kayo at sa katsit nila. So pag uma na to, report na din sa barangay. Oo, tawag na po na kuhan, napalayo ko kay Basig Apil ko. Kaya gidamo ng yan angat sa gidamos Sina? siyo sa kwarto. Basig Apil ko, di napalisip ko. Kaya pagdala ko na ko sa akong asawa kay dako mo samad. Pero abi mo ko kuhan, kana na pantok ko ba ko. Ang gikuhain, kuhain mo na siya. Ang kuhain sa Madrid, surati ko, kuhain na. Kalayo ko, ngayon kong tabang. Tabang galing. So sa katinood nga, lugay kasi may surrender sa polis. Dugay gani. Mga alas alauna ang pulis ng bot diri. Sa akong. Astis na sa atin yung surrender. Mga kasi mo sila diri ba? Di pugos na lang yung Kung sila sila dito, mga pulis. Kaya, ang laong ni Uma, Uma kami tirgas. Alam na yung sila na lang patya. Basta naman pala. Kay Bayulinti naman siya, no? Naman sa ikuan. Kaya lang pati kay masih magasa ko na. Sa pagkakitaan mo, sir, pili mo kasama nga nagbuyon na, nagadugo, dako nyo kay sabat. Katong kada kong sa atsa mo, kung kada kong sa saman. Yun, ang gaya, litas mo sa atsahan ang kitaas. Sampak mo na. Katong gaya, hindi ba ay nakita? Bueno, nahimong emosyonal isab na pamahayag sa nabilin na bana na si Mr. Antero Lugsanay. Sa kasamtangan isab ato na sayran na dao na sa kustodiya anan City PNP an suspitsado na mipatay sa ija kaugalingon na inahan. Alas 6:45 oras ato na sa ato sa Marjaw ng kabubuton ng Downey Rock Darab, Bango-Bango. Ini na ato programa tagapagduhan isaba sa ato sa Marjaw ng kabubuton ng Megasoft Hygienica Products Incorporated Antighimo anan Lampin Pants Baby Diaper. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon sa ang mga balita nagpadadyon gihapon ang mga paduwa atula sa taghimuan na palarong pambansa 2026 dito sa Agusan, Azor. O sa pinaka-latest na update isa pa sa palarong pambansa 2026. Ato na Sayran na padadyon na taga-pamatud-an ko man ng National Capital Region ang ila dominasyon asa nagpadadyon na palarong pambansa 2026 na taga-pahigadyon sa Agusan, Azor. Base sa pinakalahi na
talaan o detalye sa inin medal tally, partial and unofficial result, nagpwesto paghihapon sa first ranking ang NCR o National Capital Region, human na makakuha na isab ini sa kinatibuk ang 48 ka mga medalya na nagmugna ng 20 ka mga medalyang buyawan, 11 ka silver o 17 isab ka bronze o higpit isab na tagsundan ang Region 4A ng Calabarzon na daon sa ikaduhang pwesto o dayan ni ini o daon ay nakuha na 13 ka gold, 13 ka silver o 9 isab ka bronze ana may kinatibuk ang 35 ka mga medalya. Pwesto isab sa ikatuyo na ranggo ang Region 7 na jaoy 8 ka mga buyawan, 8 ka silver o 7 ka bronze og sa kinatibuk ang ila 23 ang ila medalya. Samtang ang Region 6 and Western Visayas isab ang jaon sa ikaapat na pwesto na may 27 sa kinatibukan na total medals o suyod isab sa top 10 ang mga delegasyon gikan sa Region 5 o Bicol Region na may 7 ka gold o Negros Island isab o Negros Island Region na may 7 isab ka gold, Region 3 Central Luzon na may 5 isab ka gold, Region 10 Northern Mindanao na may 4 ka gold o Region 8 Eastern Visayas na may 4 isab ka buyawan o Region 9 Davao Region na may 7 o may 7 ka buyawan. Bisan pas nanini padadon pa na nagkigduwa o nakigkumbati ang iban pa ng mga riyon sa ang mga delegasyon pareho ng National Academy of Sports na jaon na ay tuyo ka buyawan sa ng tuyo ka bronze o sa kasamtangan ang Association of Filipino Schools Overseas isab na lamang ang delegasyon na waya pa sortehi na makakuangko ng medalya sa inin amo na kompetisyon. Tagtuuan na mag-utro-utro pa ang standing na inin ranking sa mga musunod na mga adlaw sa untang nagpadado na mga pagmatod pa ka-excited isab sa inin mga naglain-lain na mga duwa dito sa Agusan Azor. O sa update nan ini ato pakisayran gikan ni Radyoman Randy Lamanilaw ang mga pinaka-latest na update isab ang gikan dito sa iban sa delegasyon na Department of Education. Ini ko man si Radyoman teacher Randy Lamanilaw sa update sa palarong pambansa dito sa Agusan Azor. DXRS Radyoman Report. Maisuroy ko kamo gamay no sa patinay sa nagpadadyon karon na pagpahigadyon nan palarong pambansa 2026 amoy nan gate nan main entrance no sa mga playing venues diri sa Agusan del Sur. Ang kaning venue sa inyo makita grabe kadaghang tao gud an venue gud sa basketball sa secondary nga kung hain anato delegado ng Caraga Region proudly gikan nga jud nan taga nito National High School kagsaan mga katawan lain-lain nga mga rehiyon sa tibuok nasod sa Pilipinas. An ato makitan ko man an tree park na taghimo nan Agusan del Sur para may pakita ang kultura o mga maanindot nga lugar apil ang mga binaruan na nato mga katutubo na jari diri sa probinsya. Kuman mga kasama, ako ipakita sa inyo ang tipik sa mga nahitabo ng mga awarding ceremony kuman na adlaw Mayo 27, 2026. Kung hain gi-awardan ang pipilah nato ka mga atletang Surigao nun. Apil ini ang nato estudyante sa Surigao High, no? Surigao del Norte National High School, si Brianna Alea Erno. Kung hain nakakuha siya ng duha. And our gold medalist is from Region 13, Canada Gold, secondary level girls, 200-meter freestyle, Brianna Alea Erno. Ang ako doon na feel Miss Palaro kay nakakuha
cheer up sa iya ha. Then magpasalamat ako sa amo Governor Lendon Barbers, SDS Ma'am Karen Galanida, and also DSO Ma'am Vilma Owanete ug sa tanan lumilihok sa Surigao del Norte. Salamat kaayo Ma'am Gov sa inyong walay puwas na suporta. Dako ko magpasalamat sa mong Provincial Governor Santi Canit Jr. sa paghatag og support not just sa atong mga Agsor athletes but also sa mga laing divisions like Surigao del Norte and Surigao City. Dako kayo mong pagpasalamat labi na sa mga facilities kay paggamit sa mua mga suits kay gihatag sa mua especially sponsored by Congressman Edibong Plaza. Thank you. Samtang sa laing bahin usasab sa mga gipasidunggang atleta ana Surigao-non na si Anton Emmanuel Reliquete na Caraga Regional Science High School sa pagkuha niini ng bronze medals kauban sa iyang mga coaches. I really feel happy achieving this medal. Ever since then, I started swimming since kindergarten and I never gotten a achievement in the national stage up to this day. It's my third time competing in a palarong pabansa and it's my final year as well and it's really overwhelming. Thank you, Agsor, for the best hosting and that we garner the best also. Even actually, there is a lot of challenges, but then we are able to garner the bronze medal. Thank you. Thank you. This is one of the best palarong pambansa that I have attended. And then we are so relaxed and happy and we are able to have medals, no? To bring home in our Surigao del Norte and Surigao City division. Lain pang atleta ang nagpakita sa iyang katakos sa triple jump si Gisler Pellegrino ng Glover National High School, Surigao del Norte Division, kauban sa iyang mga coaches. Grabe ka di pa kay may ako nang-expect na makamedal ko kay last year kay top 6 ako pero kuman nakamedal na, naka-bronze na. Thank you sad sa nag-train sa ako og pag-guide. Thank you kay Sir Tilocan, Sir Raymond, and thank you kay Kuya Miller. Thank you sad sa akong coach na taga-Claver na si Sir Noel Picanto. Thank you sir sa pag-reserve sa ako. Kung wala ko na mag-reserve, wala ako dire. Thank you so much sir. God bless to all. Giving you the latest updates of the ongoing Palarong Pambansa 2026 para sa RMN DXRS Surigao. Ini ang ito Radyoman. Radila Manila, Maradyaw na Adlaw, Surigao. Bueno, amo dato ang himong report ni Teacher Randy Lamanilaw live gikan mismo didon sa Agusan Nasor og atangian nato pagpakitaan sa inin amo na report ni Jadidon na mahipatik isab ini ang taud-taud didon sa ato Facebook live feed sa RMN na DXRS sa ato pagbalik. Og amo ini ang pinaka latest na update na diin tag Butchag ni Teacher Randy Lamanilaw nato radyo man nadto sab ang komanda dito sa Agusan Nasor na padadyon ang mga paduwa o padadyon ang mga pagpaningkamot na nato mga student athletes sa Caraga labi na ang gikan isab din sa Surigao del Norte Surigao City Division na naningkamot isab na makaanggon pa madugangan pa ang ato ang mga medalya para dinhi mag-utro-utro pa mga din na mga medal tali standing so naglaom kita na kuman na adlaw jaon isab maangkon na mga medals na ato ang mga student athletes na jadto kuman sa Agusan Sur nagrepresentar isab sa Tibuca Caraga region. Alas 6:55 na padadong kamo na namati andini sa RMN straight to the point unang bahin na niini at og sa ato pagpadadyon sa dugang panato ang mga impormasyon og balita ato isab na siren na mihimo isab ang kuman na dugang na pagpadayag an ato ang kapulisan na padadyon na ila ang mga kampanya kuman ang batok na sa naglain-lain na krimen lakip na bisan pagani ko na mga wanted persons na ila atag himuan isab na dugang mga
pagpaningkamot para masikop ang dugay na nagtago-tago sa balaod. Ako man na bag-o ang Philippine National Police Surigao del Norte, Police Provincial Office nakahimo sa pagsikop o nakaaresto sa upat ka mga wanted individuals. Suyod lamang sa isa ka adlaw na manhunt operations na ato ang kapulisan. Taga Butchag kumanan ato ang Philippine National Police na magpatigbabaw gatud na balaod o para patunhay na kahapsay asa na nakalinaw din sa tibok ka probinsya na Surigao del Norte. O kumana bag-o na aresto upat ang ka mga wanted persons nandiyaton na milabay Martes, suyod lamang sa isa ka adlaw upat ang mga wanted persons na sikop na ato mga otoridad. O taga Butchag upat ka mga individuals ang taga sangatan na nagkalain-lain na mga kaso batok na sa ini ang ubos na sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Lakip na niini ang isa-isa na akusado sa reckless imprudence resulting in damage to property. O tagbutsyag ko man ay Police Colonel Warren Dablo, ang Provincial Director, kilaya ang mga naaresto na mga individual na isa ka 32 anyos sa cybercrime na nagatubang na Cybercrime Prevention Act of 2012, isa ka 32 anyos na babae, na isa ka overseas Filipino worker gikan din sa syudad, o isa ka 31 anyos na layaki na gikan sa General Luna, o isa ka 28 anyos na babae gihapon gikan sa Bakwag, o 35 anyos isa na layaki na taga Bakwag, o ini amoy nagmatud pa sa isa ka adlaw na sikop tungod sa ila pagka-wanted sa ila taga-atubang na mga salaod o krimen. Taga Butchag pa na alas 10:45 sa buntag sa Nueva Extension na Barangay Taft, Surigao City, ang akusado na babae na OFW ang taga-aristo pinaagi na sa warrant of arrest tungod sa kalapasan sa RA 10175. Amo na warrant ubos na ini sa criminal case number 18815 na tag-issue ng Regional Trial Court 10th Judicial Region Branch 30 Surigao City, Surigao del Norte, na dato na milabay na Disyembre 2025, o hinuon na may recommended bail na mukantidad na sa 10,000 pesos. Samtang alas 3:41 na dato na Martes, ang intel personnel ng General Luna Municipal Police Station ang naka-aresto isab na wanted person na diin nagatubang ng reckless imprudence resulting to damage o in damage to property sa may barangay poblasyon sa General Luna. Naaresto ang taga-himo pinaagi na sa warrant of arrest ubos na sa criminal case number 25-2093 na tag-issue isab sa Municipal Trial Court in Cities 10th Judicial Region din sa syudad. O dadon na aresto isab sa lungsod na Nahigakit sa taga-pahigadon nila na manhunt operation sa barangay Payapag Bakwag na may resulta sa pagka-aresto sa duha ka mga individual na nagatubang kasong RA 10175 ang mga naaresto ang subay isab ini sa tagpagawas na warrant of arrest ubos na ini sa criminal case number 19202 o 19203 na tag-issue sa RTC 10th Judicial Region Branch 30 sa syudad. Hinoon may taga-rekomenda isab na piyansa na 48,000 ka pesos ang matag biktima. O sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asa na ang mga balita ato isab na siren na mihimo isab ang kuman na nadugang na pagpadayag na ato ang kagamhanan kabahin na ini sa pagtangtang na sa mga lisensya na 117 ka mga armas Senator Bato de la Rosa
kansilado na ang mga lisensya ng mga armas na nakariso sa pangayan ni Senador Ronald De La Rosa o taga-confirmar ko man ng PNP Firearms and Explosive Office and Revocation Order na taga-pirmahan na dito na Mayo 26 na matud pa Type 5 Firearms License o 117 isab o 117 ang mga armas na taga-ijahan ni De La Rosa o subay sa kamanduan ang mga lisensya o mga reason ng armas ng senador ang dapat dato na isurrender dungan sa pagsunod sa ato Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act. Una ng tagahangyo ko man ng NBI sa PNP na kansilahon ang 118 ang mga rehistradong armas ni De La Rosa tungod sa pagkapuganti sa balaod kabahin na sa pag-ikyas ni ini tunga-tunga sa protective custody ng Senado samtang may aktibong warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Kabahin sa amo na armas na nakarehisto kay De La Rosa naka-address sa Davao City ang semi-automatic ug select fire rifles variants ng Uzi, submachine gun, high-powered na mga kalibre na armas, battlefield grade shotguns ug iban pa na klase na mga handguns. Tagtudlo ako man na si De La Rosa na puganti na og armed and dangerous. Alas 7:02 na o taon-taon dito na mabatian na duganghan ay pa sa ato mga balita sa RMN Network News sundan isa diretso balitang Surigao o inin ato tuod programa tagapaludyohan isa pa sa ato ng Megasoft Hygienic Products Incorporated ang taghimo anan sister sanitary napkin. Ini ato ang paybayo gikan sa Fruitful Harvest International Ministry. Ila ipagaton Evangelical Crusade intra kamo kay libre ini wayay bayad. Ako man umabutay na Sabado alas 6:30 sa gabi doon sa may Barangay San Juan Multipurpose Gymnasium. Ang Evangelical Crusade and Fruitful Harvest International Ministry magasugod alas 6:30 og ini para sa mga pag-ampo paghatag ng mga inspirasyon pag-sabwag sa sa pagsabuwag sa Kamarjaw sa ato Ginoo o gikatakda ini na ipaygadon isab sa sunod na adlaw Miyerkules Hunyo 3 andi doon sa may Surigao City Gymnasium. Pero kuman Sabado ang Evangelical Crusade ipaygadon sa may Barangay San Juan Multipurpose Gym alas 6:30. Jaoy libre na raffle giveaways para sa tanan mga motambong. So giawagan kamo tanan ng Fruitful Harvest International Ministry mag-ampo, maghatag ng inspirasyon sa Kamarjaw sa ato Ginoo pinaagina sa isa ka Evangelical Crusade o jaopay gadud libre na raffle giveaway sa tanan na mga motambong. Sabado alas 6:30 sa gabi di doon sa Barangay San Juan Multipurpose Gym o sa Miyerkules Hunyo 3 di doon sa Surigao City Gymnasium. Alas 7:04 na oras sa tuda sa ato sa Marjaw ng Kabubuton anan D3 Biofood ang supplement na padado ni na mapalitan sa tanan ng mga drugstore sa grocery store sa dini sa ato syudad sa nan probinsya. O good morning tuod sa ato ang mga suki dito na nagatanaw isab sa ato programang Straight to the Point. Ako man na adlaw Marjaw na pagpamati dito sa ilang June Caranto kay Elki Sheila May Teves Iparagieri dito sa La Paz Sirna. Shout out kay Mother kay Mama Oliva Teves og Tito Idmer og Cavite family. Good morning kay Andrea Simpron. Good morning sa kay Jim Austria Gaud Husto. Ma'am Gay shout out sa tanan mga kaibanan nako sa trabaho sa Crispy King. Oy good morning Crispy good nabuntag ni Jo. Randy Santisas good morning kay Luz Biminda de la Cruz Marjaw na pagpamati kay Angelina Colaborha watching from Nueva Guding. Oy kumusta taga Nueva Guding Barangay Taf Marjaw na pagpamati sa ijo kan June Caranto Marjaw na buntag. Okay, standby kay mo sunod na ang duganghan ay pasa ato mga balita sa RMN Network News o sundan ini sa diretso balita nga Surigao. Balik kita sa second portion para sa dugang panato ng mga isgutanan o
lakip na ang mga pinaka-latest na mga balita. Pagka alas 8, huban na sa Diretso Balitang Surigao. Kay iba na ako diri sa control, J.O. Bataan, Parlo Fernandez o Gerson Dudong Quijano na nukad dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyo Man Gaydol, Futsu Marajaw na Huibis. Straight to the point. RMN Network News. Sa kasagsagan ng kaguluhan sa Senado, ayon